si Charles Martinez na mamulat sa Kabanata 29 hanggang sa Kabanata 32. Kabanata 39. Mga tauhan, matandang pilosopo Tasyo, siya lamang ang nananatili gaya ng dati. Teniente Mayor Don Filipo, Padre Salvi, Padre Damaso, Almeres, mga alkalde. Tagpuan, sa simbahan at sa kalye ng San Diego. Mahalagang pangyayari. Ito ang huling araw ng pista, ito sa katunayan ng pista mismo. Dahil dito, inaasahang talagang titindi ang kasiyahan, inaasahang maraming makikita kaysa nakalipas na araw. Sinuot ng mga tao ang pinakamagandang nilang damit at lumabas sa kanilang tirahan na suot-suot ang kanilang mamahaling alahas. Ang mga sabungero at siguro naman ay mismong dinisplay ang kanilang mga kamisang bordado na may lalaking botones na variante. Ang isang magandang pilosopo Tasyo lamang ang nananatiling gaya ng dati. Suot-suot ang kamisang sinamay na may itim na guhit, nakabotones hanggang leeg, malapad na sapatos at maluluwag na sombrerong de Pedro na kulay ako. Kasong kulay. Idadaos ng misa mayor ang misa na tinatawag ng Gramatika. Kabilang sa nagpunta dito ang mga alkalde ng probinsya, kasama ang iba pang Kastila at mga ilustradong tao para pakinggan si Padre Damaso. At kasama din sa dalawang mga alieres sa misang ito. Alas 8:30 ng lumakas sa posisyon sa silong ng Tenang Canvas. San Diego ay nasa isang karosa na nakapalamudian ng disenyong pilak. Kasunod naman si Santo Francisco at pagkatapos ang mahal na Gabriel at ang pari nilang kasama ay si Padre Salvi. Kasong ulan. Gayunpaman, muntik ng burahin lahat ng correspondent kanyang isinulat. Dahil nakaramdam si Padre Damaso ng bagyang sipon sa kadahilan ng kumanta ng ilang mga sayaw, kanta ng Espanyol, at kumain ng talong basong ice cream. Gusto niya sana hindi tuloy ang pagsisermon niya. Pagsisermon, pero sa mga ayaw ng lahat, ng mga paring na hindi pa rin mapapantayan ng timbre ng boses ng pura. Dahil dito, gumawa ng paraan ang matandang kasama ni Padre Damaso at ipinaganda nito ng limonada para sa kanya. At pinasaya kanyang dibdiban din ng mga ointment at nagbayad ng langis. Minom si Padre Damaso ng alak na may hilaw ng mga ilaw at hindi nagsalita o kumain ng almusal buong umaga. Pagtulad siyang uminom ng gatas, isang tasang tsokolate at 6 ng biskuit. At talagang buong loob niya tinangkihan ng pritong manok at kesong lagunan na lagi niyang gustong kainin. Tinangkihan niya ito dahil sa sinabi ng matandang katulong sa kanya na ang pritong manok at keso ay may asin at mantikang na magbunga ng pag-ubo. Sa kalye, sa ilalim ng bintana, nakatayo ang isang dalagang may atraktibong pa at nakasuot ng isang mamahaling tagit, may buhat itong isang bata. Sa kalye ng San Diego, may napansin si Padre Salvi na nakatayo sa bintana na may buhat itong isang bata. Ngunit naisip ni Padre Salvi na baka yaya lang naman ito ng isang bata dahil ang bata ay napakaputi at kulay may isang buhok at ang dalaga naman ay may bangi at may limang kulay ng buhok. Nang nakita ng bata ang pura, inaabot ng bata ang maliit na kamay sa direksyon ng pari, tumawa, tawag hindi nagpapahayag ng kalungkutan at dahil na sumigaw sa gitna ng may katahimikan. Sabi ng bata, Papa, sabi ng ganon. Nung pagkatapos ng salita ng bata, itinakpan ng dalaga, nangitig ang dalaga at tinakpan ito ng bibig ng bata. At yung bata ay umiyak.
tunggalian. Basta malungkot kayo ngayong araw kaysa dati, ang sabi ni Teniente Mayor. Hindi ba ninyo gustong magsaya tayo pang isang-isa? Dahil marami tayong dapat iyakan. Ang sagot naman ni Matandang Pilar Sucotasio, hindi ibig sabihin na gagawa tayo ng kalokohan dahil gusto natin magsaya. At isa itong walang saysay ng pagpapasasa ng bawat taon. At para sa ang lahat, sabi ni Matandang Pilar Sucotasio. Pero naunawaan ko, ito ang pagpapasasa o ang pagpapasarap para itago ang pagdaing ng lahat. Alam ninyo, nasangayon ako iyong palagay. Sa iyong palagay, ang sagot naman ni Don Filipo, na medyo seryoso na medyo nakangiti. Ipinaglalaban ko ito, sabi niya. Pero ano ang aking magagawa kung kontra sa Gobernador Encilio at ang Pura? Ang sagot naman ni Pilar Sucotasio, habang papalayo siya kay Don Filipo ang magbitiw. Naiwang naguguluhan si Don Filipo at sinundan ng tingin ng matanda. Ang magbitiw, ang nasa isip ni Don Filipo habang papunta sa simbahan. Ang magbitiw, ang sabi niya gano'n. Oo, kung ang posisyon na ito ay isang karangalan, sa halip ng isang mabigat, oo, magbibitiw ako, sabi ni Don Filipo. Aral sa Kabanata 29. Hindi masamang kahit minsan ay magsaya, kahit marami pa tayong pinagdadaan ng problema. Ayon kay Don Filipo, kung marami po tayong dapat iluha, hindi po kaya makabuting ngumiti muna tayo at magpakaligaya. Yan ang nabanggit niya kay Pilar Sucotasio. Nang makita niya bukod tanging itong hindi nakabihis ng maganda noong araw ng pista. Samantalang sa ating nagagandaan ang bihis at forma. Noong unang panahon ng mga Kastila, pinakita dito na sa kabila ng mga paghihirap at pag-aaping dinadanas ng mga Pilipino, pag may mga ganitong okasyon o dahil nilang nalilimutan ng lahat, kahit papaano ay nalilibang sila at nakakaramdam ng saya. Kabanata 30 sa simbahan. Mga tauhan, Matandang Pilar Sucotasio, mga alkalde, mga nanginte, guro ng kapatiran ni San Francisco, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Padre Salvi, Padre Damaso, Padre Sibila, Padre Manuel Martin. Pagkuhan sa simbahan. Mahalagang pangyayari. Punong-puno ang mga kabilang dulo ng simbahan, pati ang likod ng altar. Nagtutulakan, nagsisiksikan, nagkikita ng mga taong palabas at papasok sa simbahan. Nasa isang sulok si Ibarra, nakalood si Maria Clara, na malapit sa altar mayor, sa isang lugar na galasing iniserba para sa kanya. Tapos palisin ng mga sakrista ng mga taong naroon, nakaupo si Kapitan Tiago sa mga bangkong itinagda para sa kanya. Nagsimula ang misa, tumuyo ang mga nakupo, ginising ang mga natutulog, sa pamamagitan ng tunog ng mga kampanilya ay ang mabigat na boses ng puro. Mukhang kontentong tingin ang binigay ni Padre Salvi kahit mukha itong seryoso. Kasukdulan. Dumaan si Padre Damaso sa gitna ng dalawang maraming tao, nakasunod sa dalawang sakristan at sinundan sa pang-praile na may dalang-dalang isang malaking notebook. Sandaling nawala ito sa paningin ng tao habang umakyat sa hagdan papunta sa pulpito. Nang natuon na, inilipot ni Padre Damaso ang kanyang tingin na puno ng tiwala sa kanyang sarili at umubo ng kaunti. Nang nakita niya si Ibarra, isang katatanging kita ni Padre Damaso na may paghiwalig na hindi niya nakakalimutan si Ibarra sa kanyang mga dasal. Pagkatapos, kontentong tingin naman ang pinupon niya kay Padre Sibila at nagmamalit na tingin naman
na itinukod niya kay Padre Manuel Martin dahil siya ang sermon kahapon. Tunggalian. Sa gradong tubig nga ang samarin nasa isip ng isang kabataan. Pero grabe naman ang kulay. Halos hindi na kayo nasa loob ng simbahan. Napakainit at kalat-kalat ang mga amoy ng mga tao. Ang nasabi ni Matandang Piloso Butasio, 2,250,000 piso para sa isang sermon. Isang tao lang at sa isang sermon lang, ang sabi niya. Ikalawang bagay na kasuma ng ibabayad sa mga nagtatrabaho ng 3 gabi sa komedya. Sabi niya ganun. Talagang napakayaman na namin kung kayo. Ang sagot naman ng guro ng kapatihan ni Santo Francisco, ano ang kinalaman dito sa komedya? Sabi niya. At dagdag pa niya rito, nauulam sa impyerno ang nanonood sa komedyante. At tuloy naman sa langit ng mga kaluluwa ang nakikinig sa sermon. Kung sisingilin niya kami ng 1,000 para sa sermon, babayaran pa rin namin siya, kasunod niya, at magpapasalamat pa. At sagot naman ni Don Piloso, ni Matandang Piloso Butasio, tama ka nga. Mas nalilibang ako sa pakikinig ng sermon kaysa sa komedya. Pwes, hindi rin ako natutuwa sa komedya, ang galit ng sigaw ng dalawa. Naniniwala ako sa iyo dahil pareho mong hindi maintindihan ang dalawa. Aba, ang mulalas ng bukid, isang guardia civil na nakadamit ng komedya. Ang sagot naman ng kapitbahay, sabay sigo sa kanya. Siya si Prinsipe Pilwato ng napanood natin sa teatro. Para sa akin, ang aral ng matutunan sa mga talokbo, ang mga nangere ay igalan natin ang simbahan. Kung nasa loob tayo ng simbahan, iwasan ang pagpupuna sa mga taong nasa paligid. I-focus ang iyong atensyon sa pagdarasal. Dahil mababasa sa kamalatang ito, bago magsimula ang misa, ay maingay ang mga tao, may mga sanggol na nag-iiyakan, at ang karamihan ay nagbubulungan tungkol sa mga taong nakikita nila sa kanilang paligid. Kumanata isa ang sermon. Mga tauhan, Padre Ramiro, Padre Sibila, Padre Manuel Martin, mga alkalde, Padre Perez, Kapitan Tiago, Maria Clara, Nasino Ibarra, Carlos Camuchino, Fraile, Hermano Pute, Hermano Rupa, Padre Salvi at Elias, ang tagpuan sa simbahan ko rin. Sinimulan ni Padre Damso ang sermon, daan-daan ng hilang binigkas ang sumunod na topic. Mga salita ng Panginoon na pangilang ng Binies Gras sa ikalawang libro, ikasyam ng chapter, verso 20. Nabigla tumingin si Padre Sibila sa nagsisermon at namutla naman at namulot ng laway si Padre Manuel Martin dahil mas magaling yun kaysa sa kanya. Hindi mapakali si Ibarra. Tumingin sa paligid at naghanap ng isang sulok. Ngunit punong-puno na ang simbahan. Sa isang tao, si Maragara ay walang naririnig at nakikita. Ang mga parali na nakikita ng sermon kay Padre Damso ay nanigaw sa pagkasunod. dahil sa malayang magsasalita ni Padre Damso, tuloy ang tatlong kahabang pangangaral na hindi niya naidikta at hindi niya naibisuan ng pagsisermon. Sa ikalawang bahagi ng sermon, o kaya binigkas sa Tagalog, wala kaming nakuha kundi ang ilang mga tala. Sinermon ito ni Padre Damso na walang paghahanda. Hindi dahil sa mas marunong siya ng Tagalog, kundi dahil siya sa paniniwala niya na walang alam sa sining ang mga Pilipinong taga-probinsya. Kaya hindi natatakot magkamali.
iba pa ang kanyang palagay sa mga Kastila dahil maaaring may nakakaalam sa kanyang tuntunin sa pagbigkas at merong maaaring nakapag-aral, kagaya lamang ng Alcalde Mayor. Kaya itinama niya kanyang magkakamali, isinulat niya kanyang sermon, nagmemorya pagkatapos, at nag-practice siya ng ilang araw bago dumating ang oras ng pagtatanghal. Nagpatuloy pa rin tungkol sa paksang ito. Sa pangangaral ng may kalaking oras, pilit na alkalde habang natuyo na si Mayakara sa pagkakatok. Pasok dulan. Ang mga nakikinig maging si Kapitan Tiago mismo ay yung timuning nagkikap. At si Maringara hindi nakikinig sa sermon dahil alam niya na malapit na lang si Ibarra sa kanya at ito ang iniisip niya habang nagpapaypay ng Katoliko. Nagkaroon ng kabang ng dibdib ni Padre Damaso dahil meron siyang nakalimutan sa kanyang sermon at ang salitang palabok. Sinumulan niya ang bahagi ng palabok ng sermon na mana kapatid kon Kristiyano na sinunda ng maraming parirarang hindi maintindihan. Tinutukoy dito ang isang kaluluwa, isang impyerno, at ang mahal na pintakasi, ang mga makasalanan ng Indio at ang mga paring Fransiskano. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Aalis na ako, ang sabi ng sanarong walang galang na taga Manila. At nung nakita nakasara lahat ng mga pinto, sa sakristya ito dumaan, kaya dumaan ang iskandalo sa tao at sa pagsisermon. Dahil doon sila dumaan, napahinto at namula ang pari sa pangangaral. At inasaan ng mga tao na salitang mabagsikang ibubugso ng pari sa dalawang kabataan. Ngunit nakontento na ang pari na tingnan na lang ito at ipagpatuloy na lang ang pagsisermon. Samantala, isang tao ang bumulong ng ganito kay Ibarra. Sa paglalagay ng unang pato sa eskwelahan, huwag kayong lalayo sa kura, huwag kayong bababa sa ukay, huwag kayong lalapit sa bagong ihulog dahil nanganin ko ng iyong buhay. Tinignan naman ni Ibarra ang bumulong sa kanya at nakilala niya ito na si Elias Culayon. At sa karamihan ng mga tao, biglang nawala si Elias at hinanap ni Ibarra. Gaya ng naibalita sa dyaryo, walang kaunawaan sa sermon na pinigkas sa Espanyol ng mga mamang ng mga Indio, maliban sa mga salitang Guardia Civil, Tulisan, San Diego at San Francisco. Nagkonserba ang mga mamang na Indio at nakita nila na ang pare galit sa Alperes dahil hindi nila napapatay ang mga Tulisan. Dahil marami sa inyo ang nakakalimot dito, kaya ng mga protestante o mga hereye na hindi ginagalang ang mga ministro ng Diyos o ng mga Chino, pero kayo ay nakokondena at magiging karable ito para sa inyo mga sinumpaang tao. Ang sagot naman ng Chinong si Carlos, aba, ano yan, mali ang Damaso, ang sabi niya gano'n. At galit na tumingin sa nagsisermon. Mamamatay kayong hindi nagsisisi dahil ang mga aree. Dito pa lang sa lupa, pinaparusahan na kayo ng Diyos sa pamamagitan ng bilang buwan. Narinig mo ba ang tanong ng isang binatang estudyante sa kanyang kasama? Naintindihan mo ba? Masagot naman nito, oo pa rin, pero rin ang ginawa niya noon. Tapos sumagot na naman yung isa, demonyong pari yan, sabi ng gano'n. Ang bulong niya sa binata, nag-aalis sa Manila. Tumihimik ka, sagot naman ng isa, baka marinig ka ng kanyang mga babae. Sa isang tao naman, may inasis kaso si Hermana Pude sa
sa isang lalaking na tabi ang nakatulog ng pagkakaupo at nagpakasubsob sa kanya sa pagkakayuko at nalukot ang kanyang apito dahil dito. Dahil dito, inalis niya ang apito at inisig ng palawang nasabing natutulog. Ang sabi ng hermanang puti, lumayas ka, ikaw ng ganon. Demonyo, hayop, aso, kondenyado, ang sabi ni hermanang puti. Nagkagulo mga nakikinig na pahinto sa pagsasalita sa sermon at ilang beses na napasuntok sa pasimanong pulpito dahil sa galit at pahintuin ng gulo. Nung tumigil na si Hermanang Puti, binaba ang kanyang bakya at nag-cross ng ilang beses at tahimik ito lumuhod. Sabi naman ng pari, ang umulan ng galit na pari na nagtupi ng mga kamay kasabay ang pagpilit ng ulo at nagpatuloy. Dagdag pa niya rito, yan ba ang papala ko sa buong pangangaral mo sa sermon? Sa simbahan? Tapos mga walang hiya, ang sabi ng pare. Dito pa kayo nag-aaway sa bahay dasalan at nagsasabing at sumasabi ng mga walang kwentang bagay, ang sabi ng pare. Aral. Ang aral sa kabalatang ito ay pang lahat ng tao ay panay-pantay, samantalang Diyos, kaya ang simbahan ay dapat buksan sa lahat. Mayaman man o mahirap, patama ni Padre Damaso sa mga tao sa loob ng simbahan, sa pamamagitan ng kanyang sermon, ay nagpapakita lamang na hindi niya pantay na pagtingin sa mga tao. Laging tandaan ng karapatan ng mamamayan, mayaman at mahirap sa loob ng simbahan dahil dasalan ay pantay-pantay at walang dapat na ipagkaiba. Kabanata 2, ang pagbriya. Auwan, Norman, Nalaking Madilaw, Lorenzo Tornino, Crisosimo Ibarra, Piloso Putasio Oregas, mga alkalde, mga praile. Kapitan Tiago, Alperes, Padre Salvi, Sr. Escribano, Maria Clara, ang tagpuan sa San Diego, na naganapang pinapagawa ni Ibarra ang isang bahay dasalan, ay isang bahay paaralan. Mahalagang pangyayari. Mupad sa kanyang salita ang taong madilaw na hindi isang simpleng kabriya ang kanyang ginawa sa ibabaw ng hukay sa gamitin para may baba malaking bloke ng bato na gamitin bilang pundasyon sa hukay. Hindi lamang ito ang nais ni Norman. Ang kabriya ay isang makinarya o dekorasyon, pero ito ay isang pinakamalaking at impresibong pangdekorasyon. Sa mga course kung nagitan natin kahapon, okupado ng maestro de eskwela at ng kanyang mga estudyante, isang masagana at marangyang magpunan ng hinahanda. Nakita ng mga magulang ng mga estudyante na kumakain sila sa mga kagaya kung saan kumakain ng mga alkalde sa mga lamesang may puting mantel. Marinig na mula sa malayo ang pagtugtog ng banda. At nataranta dito ang taong madilaw at tinignan kung tama ba ang nagawa niyang pundasyon. Kasama dumating ng banda ng ang alkalde, ang mga opisyal ng munisipyo, ang mga praile, baliban kay Padre Damaso. At ang mga empleyadong Espanyol, kausap ni Ibarra, ang alkalde na naging matalik na niyang kaibigan, simulang purihin niya ang mga karangalan at rambo ng alkalde na kabit sa nitong uniforme. Ang alkalde ay mahina sa mga puri, kaya naging kaibigan niya si Ibarra. Samantala, isinilid sa kristal ang mga munisipyo, periodiko, medalya, pera, etc. Pagkatapos pinasok dito sa kahon, sa silindrong tingga, sa
sabay itong hinilang para sa gaganapin pagbaba sa ukay. Habang papalapit sila sa lugar na pagdarosan sa niya, naramdaman ng binata ng kumpila ng kanyang puso. Inisip na nakatingin siya sa kaibang antanyo, nakita niya ang lalaking madilaw, magalang siyang binati at sandaling siyang nilintigan. Pasok ulan. Mga senyor, tapos na pag-aalala ng sulilit mabuti ang mga bagay na natagpuan sa ilalim ng ating lupain, walang pang maignay natin ng mga naturang bagay sa isang panahon para ayaw ang pag-ugali. Naiiwang mag-isa si Bara at nakita niya si Elias na hindi na siya tumitingin sa kanya. Itinuon niya ang kanyang tingin sa itinuon niya ang kanyang tingin sa madilaw na lalaki dahil sa sinabi ni Elias. Bilang narinig ang isang napakalakas ng bundok. Nagsikalasan ng mga kable na nakabit sa kabriya at umuga ang mga matatabang kahoy. Tumaas ang makapal na alikabok. At sabay ang mga sigaw ng mga tao na naroon. Sa totoo nga, lalaking madilaw ang kanyang bangkay na nakabalot sa isang balik ay dinala sa tribunal. Ang sabi naman ni matandang Piloso Potasio, masamang umpisa yan, sabi niya gano'n. Kung galian, tingnan ninyo ang sabi ng lalaking madilaw habang pinapaikot ang panenekobra. Tingnan ninyo, Nyorman. May ibaba ko at may itataas ko sa pamamagitan ng aking lakas ang mabigat na bato. Ang tanong naman ni Nyorman, sino nagturo sa inyo yan? Sabi naman ng madilaw na lalaki, ang aking ama, ang yumaw kong ama. At ngumiti ang madilaw na lalaki, pero isang kakaibang paraan. Uutusan na sana ang lalaking madilaw, ibaba ang ikalawang bato ng maalala ng pura ang binata at umaling ito na nagbibiro at umastang parang pamilyar sila sa binata at sinabi, hindi ba kayo bababa dito? Hindi ba kayo maglalagay ng iyong plantada, Senyor Ibarra? Ang sagot naman ni Ibarra, para naman akong kumain sa sarili kong luto, sabi niya naman. Bababa na kayo. Ang sabi ng alkalde na maraming tinulak ang binata. At sinabi niya na kapag hindi siya bumaba, sasabihin niya sa mga trabahador na hindi itatawas ng seremonya hanggang sa hindi ba daraos ang seremonya hanggang sa pinaunagaan. Para sa harap ng isang napakadalagdag banta, napilit sumunod si Ibarra. Matapos mabilis na salutan ni Ibarra bago makasapit sa itaas at pagkatapos kay Elias at sa lalaking madilaw, sinabi niya niyang medyo nanginig ang boses kay Nyorman. Bigyan niyo ako ng balentada at ihanap niyo ako ng bagong kutsara. Sabi niya gano'n. Sino ang patay? Buhay pa ba? Ang tanong ng alkalde. Itaas ang Maestro de Obras ang unang nasabi niya ng alkalde. At isipin na lamang na ilang sandali bago nangyari iyon, na nandoon ako. Ang sabi ng
isa sa mga empleyado kay Ibarra. Ang sinabi ko, ang naging huli, kung ako ang naging huli, Jesus. Sabi naman ng may tukad ko, tumuyo ang buhok ko sa ulo. Mabuti na lang at sa inyo nangyari kasi hindi sa akin. Ang nangihinig sa akin ng isang matanda. Don Pascual, ang bulalas ng ilang Kastila. Ikulong ang maestro de obras sa Palposo. Musika sa Palposo ng maestro nito. Senyor Alcalde, ang seryoso sa Ibarra. Kung hindi mo buhay kung ang kasiyahan ay hindi mo buhay ang patay, dapat wag mo nang ikulong ang padre, ang maestrelyo, sabi ni Ibarra. O sige, pero hindi na siya pwede magkamali ulit. Umigot ang lahat ng klaseng komento. Aral. Ang lahat na matutunan sa umalatang ito ay masamang magiging dahil sa bandang muli baka ikaw pa ang mapahamak o galing tumulong sa kapwa, lalo na alam mong ang taong iyon tutulungan ay mayroong mabuting kalooban. Kahanga-hangang pinakita ni Elias na tinulungan niya si Ibarra sa bingit ng kamatayan. Dahil alam niyang si Ibarra ay dapat tulungan dahil ito ay mayroong mabuting kalooban. Ang kalat ng impresyon. Mula sa Kabanata 29 hanggang sa Kabanata 32, ito ay isang kwento na ginawa ni Rizal na naglarawan kung paano namuhay ang mga Pilipino noon sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Sa Kabanata 20, nagpapakita dito kung paano nila pagandaan ang pista sa San Diego. Tanging si matandang pilosopo stasyon lamang na nagbibigay ng dati. Sa Kabanata 31 naman, makikita natin doon kung paano umasta ang mga tao sa loob ng bahay dasalan. May nakikipagkwentuhan, may mga batang nagsisiliyakan, at may nagpupuna sa mga tao na nakikita nila sa paligid. Lalong-lalo na may natutulog sa simbahan. Ang masasabi ko dito, hindi magandang halimbawa ito sa simbahan dahil ito ay bahay dasalan at hindi ito pala yung kayong palarawan. Sa Kabanata 32, nakikita natin dito na si Ibarra ay may mabuting kalooban para sa mga mamamayan sa San Diego dahil sa pagpapatayo niya ng eskwelahan at para sa mga bata. Ngunit sa kasamang palad, may nangyaring hindi inaasahan. May gustong magiganti kay Ibarra, pero sa kagustuhin niyang magiganti, siya pa ang napahamak sa ginawa niyang patibong para kay Ibarra. Self-reflection. Ang akda ni Dr. Cesar na nagbibigay ng mga leksyon, nagmumulat sa ating mga mababasa na napakaraming bagay sapagkat sinasalamin ito ang realidad ng buhay, lalo na noong panahon kahit nasa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Isa sa aming mga nawari ay ang pagkakalintulan ng panahon noon sa ngayon. Na kung saan ay hiligan sa pagkikapwentuhan na minsan nagdadala ng away sa ating kapitan. Ay tila hindi nagbabago kundi lalo bang nagpapatuloy kung kaya't maging sa mga plataforma ng mga makabagong teknolohiya, ilagi itong nangunguna. Napasin ko rin kung paano natutugma ang ating tugon sa pagkainin sa mga nangyayari tulad ng habang sermon ng kaparian sa isang isa. Sa buong buhay ko, pagsisimba, naranasan ko na din ang pagkainip o pagkaantok sa isang sermon ng pari. Higit sa lahat, ang paggiganti sa mga nakakaaway na ngayon tila ba'y napaka-natural na lamang gagawin ng iba. Kung noon ay katagong ganti ang ginagawa ng mga tao, ngayon naman, walang na lang nilatnalan na sa buong mundo ang kanilang away. Naranasan ko na din magipag-away, pero hindi ko sinubukan gumanti dahil sa aking paniniwala, ang paghihiganti ay walang mapapala o makukuhang tama, kaya ginagawa ko na lang, ipasa Diyos na lang sila. Ang mga ganitong bagay ay nagbibigay sa akin ng kalinawan
na nang bago man ang panahon, umalad man ang uri ng ating pamumuhay mula sa paggamit ng pluma at papel tungo sa digital na pamamaraan, ang ating mga kaugalian sa nakaraan na hindi namamalayang patuloy pa rin ay sasapuay sa kasalukuyan. Kaya naman, bilang estudyante, nauunawaan ko ang kahalagaan ng pagbalik tanaw sa ating nakaraan sa pamamagitan ng mga obrang sumasalamin sa ating kasaysayan. So yung sa delivery niya is napansin natin na masyadong mabilis yung pagsalita niya. And yung mga ginamit niya rin na language is medyo may English. Like yung sa sorbetes, dapat ay isa sa ice cream. Diba dapat yun, sorbetes. And yung report niya is naiintindihan naman pero may times na nabubulo siya siguro kinakapan yung reporter natin. And binigyan ko siya ng 24. Sa technical skill naman, okay naman yung phone niya. May ilan lang na maliit pero nakita naman ito sa likod. Medyo nakakalito lang sa color combination ng font tsaka yung sa mga 7. Reflection. Yung sa reflection niya, hinamon niya yung panahon noon at saka yung sa kasalukuyan at saka yung experience niya kung nagsisitch. So, binigyan ko siya ng 40. 3. Overall impact? Overall impact 3.